ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fautagana, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Swell Day! Naka yung iba nag-advance. ba? Nawaldas na kahapon. 15 ng buwan ng Pebrero. Good news mga misis. Aba, ang mga customers ng Meralco tatanggap daw ng refund sa susunod na buwan ng Marso. Magkano kaya? Ngunit bad news, hirit na 100 pisong legislated wage hike, binaril ng mga employer. Tinamaan ba? 500 pesos ang discount per month para sa mga senior citizens. Para sa produktong pagkain, abay isinusulong ngayon sa Kongreso. Abay, ganyan ang gusto natin marinig. Nakalulungkot na balita, death toll sa landslide sa Maco, Davao de Oro. 85 na habang 32 pa ang hinahanap. Pag-asa, nagbabala ng mas mainit na panahon. Temperatura posibleng pumalo sa 38 to 40 degrees Celsius. Kainit niyan. Pilipinas nagpadala ng bagong upgrade na naval warship sa West Philippine Sea. Sangay ng SSS at paaralan sa Quezon at Laguna, abay nabulabog din sa bomb threat. Driver's license registration ng e-bikes at e-trikes, rekomendasyon ng LTO sa DOTR. Abay, dapat lang. Totoo. Sila na daw ang tunay na hari ng kalsada, Lakay. Correct. Viral social media post na ibinalik na ang no contact apprehension policy. Hindi daw po totoo yan. Fake news. Ayon sa MMDA. Average life expectancy sa Pilipinas tumaas ngayong 2024 na itala sa 71.79 years ayon yan sa UN. Ang model dyan, Manong Johnny. Yun ang Lakay. Siya ba ang pinakamatanda, Lakay, na meron. Meron pa? Merong mas matanda. Abay, dun sa amin saan nga ba yun? Merong 109 ha? Oh. Oo. Samantala, good news mga misis. Magbibigay daw po ng refund ang Manila Electric Company para sa mga consumers ngayong buwan ng Marso, next month. Ayon kay Joe Saldarriaga, spokesperson ng Meralco, ito ay dahil sa sobrang nasingil ng Meralco sa generation charge ngayong February billing. Kwinenta na ng Meralco ang pinal na halaga ng refund pero hindi niya ito katumbas ng buong 50 centavos per kilowatt hour na sinisingil na increase ngayong buwan ng Pebrero. Nakaapekto sa 57 centavos na power rate increase ang pagmahal daw ng liquefied natural gas. Ayon sa Energy Regulatory Commission, hindi dapat isinama ng Meralco sa singil sa kuryente noong Pebrero ang epekto ng paggamit ng liquefied natural gas dahil bine-verify pa ito.
Samantala, nanawagan ng Grupong Kilusang Mayo 1 sa Kongreso na isantabi muna ang pakikipagbangayan sa Senado. Ayon sa KMU, dapat pagtuunan ng pansin ang pagtataas ng sweldo ng mga minimum wage earners. Marapat lamang anya na madagdagan ang sahod ng mga manggagawa dahil taon-taon umanong lumalaki ang inaambag nila sa yaman ng bayan. Samantala, lusot na sa second reading ng Senado at Senate ang Senate Bill number 2534 na naglalayong dagdagan ng 100 piso ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Samantala, malabo daw ang panukalang 100 pesos legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ang reaksyon ng Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines na si Ginoong Sergio Ortiz Luis. Ayon kay Mr. Sergio, mismong ang mga ekonomista ay hindi sang-ayon sa panukala na nanggaling kay Senator Jingo Estrada dahil malaking peligro ito kapag nagkataon. Sinabi ni Ortiz Luis na hindi may kinabang ang mahirap na manggagawa sa dagdag sahod dahil mas marami ang mga nagtatrabaho sa informal sector na walang mga employers gaya ng mga vendors, mga magsasaka, mangingisda, tricycle drivers, pedicabs at maging tour guides. At hindi na niya kakayanin pa na mamaliit na negosyante ang dagdag na 100 dagdag sahod na posibleng dahilan pa para magsara ang mga kumpanya, lalo na mga maliliit na negosyo. Samantala, ipinapanukala sa Kamara na taasan ang diskwento sa senior citizen sa mga pangunahing bilihin. Sa joint hearing ng House Committee on Ways and Means at House Committee on Senior Citizens and PWDs, sinabi ni Albay Representative Joey Salceda na dapat ay itaas sa 500 piso ang diskwento kada buwan. Ito ang mungkahi ni Salceda sa Department of Trade and Industry na taasan ang discount mula sa 65 pesos at 125 pesos sa Department of Agriculture kada linggo. Sa ngayon, nasa 65 pesos lang kada linggo ang diskwento sa senior citizen sa basic goods. Paliwanag ni Salceda, ibinatay nila ang bagong discount sa halaga ng inflation kung saan ang adjustment ay papalo sa 126.31. Oras alas 4:15. Suportado naman ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o PAPI ang isinusulong ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, na taasan ang benefit packages. Pero kasabay nito, binigyan din ng PAPI na dapat bayaran sila ng ahensya. Sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano ng PAPI, nagkakaroon lang ng problema dahil sa discrepancies ng records ng Private Hospital Association at PhilHealth sa claims. Kaya hinikay din ito ang PhilHealth na tuparin ang kanilang commitment at unti-unting bayaran ang kanilang pagkakautang sa mga private hospitals, kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng accountability at transparency sa healthcare financing. Sa iba pang balita, pumalo na sa 85 labi kabilang ang parte ng katawan ang narecover sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Sa pinakahuling tala ng pamahalaang panlalawigan, 38 kataong naman ang pinaghahanap pa rin sa ngayon habang 32 individual ang sugatan. Pebrero 6 nang mangyari ang landslide at noong Pebrero 13 ay itinigil na ang paghahanap sa mga survivor dahil inilipat na sa search and retrieval ang operasyon. Nagpadala na ng mga social worker ang GSWD sa Barangay Masara upang magbigay ng counseling sa mga pamilya ng biktima. Samantala, inaasahan daw na mas mainit ang panahon dulot ng El Nino ngayong taon kumpara sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Annalisa Solis ng Pag-asa Climatology and Meteorology Division,
magkakaroon daw ng mas kakaunting ulap, manipis sa kalangitan na nagbibigay daan para sa direktang sikat ng araw. Ayon pa kay Solis, maaari umabot ng 40 degrees Celsius ang peak temperature sa buwan ng Abril at Mayo sa Cagayan Valley, habang 38 degrees Celsius naman ang maaring maranasan natin dito sa Metro Manila. Narito si Annalisa Solis ng Pag-asa. Kung mainit yung nararamdaman natin during warm and dry season months, baka medyo mas level up, parang ganun po yung nakikita natin. Dahil talaga kung nakatutok, base po sa mga forecast sa mga prediction models, nakatutok yung tinatawag na reach of high pressure area pagdating ng February, March, April, May. So, ang ibig sabihin po nun, kapag yung reach of high pressure area, yun po yung kabaliktaran ng low pressure area na weather disturbance. So, kung high pressure area po naman, ay sobrang init po na ating temperatura. Samantala, sumiklab ang isang sunog sa isang residential area sa Fugoso Street Corner, Alonzo sa Santa Cruz, Maynila kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Nasa 50 kabahayan na pawang gawa sa light materials ang naapo ng apoy, kung saan nasa 100 pamilya ang naapektuhan. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tuluyan namang naapula bago mag-alauna ng hapon. Samantala, iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog at kung magkanong halaga ng ari-arian ang naabo. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Driver's license at registration ng e-bikes at e-trikes. Rekomendasyon ng LTO sa DOTR. Abay, dapat noon pa, dapat lang. Samantala, abay sa ngayon ng SSS at paaralan sa Quezon at Laguna. Nabulabog din sa bomb threat. Ito maganda ito sa mga broken-hearted, Miss Thea. Bakit naman broken heart? Para sa mga bigo sa pag-ibig, mga lalo sawi? na ngayong katatapos na Valentine's Day. Abay, may nagmungkahi sa Kongreso na magkaroon daw ng heartbreak leave. Ilang araw? Malaman natin. Alamin natin kay Manang Milky mamaya. So, ilang beses kaya pwede i-avail yan lang. Ay, malay mo, mabilis magpalit. At hindi lang yan. Heartbreak leave at emotional support. Sino magbibigay ng emotional support? Ang mga empleyadong bigo sa pag-ibig. Employer ang magbabayad. Paano malalaman kung broken-hearted ang isang empleyado? Ha? May exam? Pagka binasted ka na ba? Broken-hearted ka na ba nun? Pwede ka nang mag-heart leave. Heartbreak leave. Kung marami kang beses na biguin. Alam ba? Hindi ka mabenta. Ligaw ka ng ligaw. Busted naman ng busted sa'yo. Busted ng busted. O kaya yung babae lakay. May crush siya, tapos hindi siya pinapansin. Kaya kahapon, di ka nakatanggap ng bulaklak, pwede ka bang mag-leave? Kasi, nagkasukatan ng ganda, tapos wala ka man lang natanggap. Paano? Pero man, pagka ganun walang natatanggap na, na bulaklak, flowers, gayahin yung advice ni Senator Miriam. Ano? Padala mo yung sarili mo. Oo nga, di ba? Kung may budget, lakay. Baka kasi asado sa bulaklak, wala. At bulaklak man lang ng katuray at bulaklak ng kalabasa. Yan, ma-appreciate yan. Ididingding ko talaga yan. Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesarine ng Toyota Alabang, Mr. Kuyang Franklin Lim, Alex Flores at Mr. Michael is my guy. Oras ganap na alas 4:22. 10:30 na yun. Kadyan lang. Lakay! Anong oras na? Itanong natin kay Miss Thea. Oras daw, Miss Thea. Alas 4:30. Standby sa ating mga reports. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Aba, ano ang order sa Philippine National Police? Standby, Raymond. Standby, Manang Milky. Aba,
Nagsalita ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Huwag na raw patulan ang mga senador. Grabe naman, magpatulan. Standby Christian, standby Edniel Parosa. At gusto bang magkapera mga pare ko ng mga misis? Makuha ng hindi tumataya sa loto? Yes! Pwede. Abay, sumala kayo sa PAGCOR Photo Contest 2024 simula ngayong February 15. Aba, ngayon palang start niyan, ha? Kaya inimbitahan po ang mga merong may cellphone dyan. Ayan. Inaanya yan ang mga amateur at professional photographers. Nahihanda ang inyong lahok para sa tsansang manalo ng malaking premyo. Harvest time o yung mga taga-prom D, ha? Ayan. Mga nasa probinsya, mga kuya, ha? Harvest time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. At bukod sa drone ay manatili ang conventional category. Tampok ang mga larawang kuha gamit ng digital cameras. At ang mobile category o yung mga cellphone natin dyan, yung maganda ang anong tawag dyan? Yung high definition ba ang tawag doon, Ms. Teya? Mataas yung mga pixels, lakay. Mataas ang pixels. At itinas na ng PAGCOR ang total cash prizes sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos lamang noong nakalipas na taon. Ang lahat ng entries ay kailangang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. At para sa mga nais sumali, abay puntahan lamang po ang PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph Photocon 2024. Para sa kompletong detalye, puntahan ang website na www.pagcor.ph. Hatawin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Saan ba nag-date ang Pangulong Marcos at First Lady kahapon? Nag-post sila, lakay. Very sweet. Nag-post na ba? Saan ba sila? Wala, ano lang, post lang nilang dalawa. Anong background? A heart. A heart? Di ba lang pinakita kong background ba ng Pasig River yan? Para nag-photoshoot pa for it. Ayan, wala kayo. Yan ba yan? Oh. Sa garden. Hindi ko alam kung garden ba yan. Garden ba yan? Studio. Samehan Garden ba yan? Ayan, Chinese Garden, Japanese Garden sa Luneta. Pangulong Marcos sinatasan ng Philippine National Police na palakasin ang communications capability sa bansa. Malaking challenge yan. Ayun na nga lang mga reklamo ng ating mahabayang biktima ng cybercrime. Totoo lang. Yung mga scam. Hindi matugunan eh. Pagka daw tinatawagan lakay, the number you have dialed. Buti akong ganyan. The number you dialed cannot be reached. Oo, di ba? Arrest number 14, Let Narciso. Please come in, Miss Let. Lakay, Ms. Teya, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police na mas maging madiskarte sa pagbili ng mga kagamitan sa komunikasyon. Ito'y para daw mapaganda palalo ang interoperability lalo na sa panahon ng emergency at crisis. Sa unang PNP Command Conference, bigyang diin ng Pangulo na kailangang magkaroon ng magandang sistema ng komunikasyon sa PNP. Halimbawa dito na kapag may sakuna, ay dapat makapag-report agad ang pulis na nasa ground. Itatasan din ng Presidente si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na bumuo ng plano kung paanong paghuhusayin ang communications capacity. Pinuna ni PBBM na mahina ang equipment capacity ng pambansang pulisya. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi epektibong magagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho, hihintay pa ng instructions o magre-report sa central office.
Napag-alamang wala pa sa kalahati ng kinakailangang mga kagamitan sa komunikasyon ang mayroon ang TNT. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Yes, Lakay. Bisita pala ng Pangulo Marcos si Ambassador Mary Kay Carlson kahapon. Kahapon o ngayon? Kahapon, nung isang araw pala, Kay. Isang araw pa ba yan? Akala ko kahapon. Ayan. Ibinalita ng US Ambassador na nagdala ng may dalawang C-130 mula sa Indo-Pacific Command ang nagdala ng tulong lakay sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao. At bukod dyan, mayroong emergency support ang US government na nagkakahalaga ng $1.25 million. Di ba kasama i-donate yung C-130 plane? Oh, donasyon din ba yan? Hindi lang kayo mo yun lang yung nagdala ng relief supply. Dapat yung mga ganyan ang hinihingi ng Pangulo sa Amerika. Ngayong sandamakmak na ang itinayong mga EDCA sites dito sa Pilipinas. Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Ayan. Yan lang yung sinabi ng Presidente Lakay na mahalaga yung EDCA site para sa ganitong disaster relief and response. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, 7 boto kontra Chacha kayang makuha sa Senado ayon yan kay Senator Risa Hontiveros. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH28 Raymond Nagpaas. Raymond. Mr. Mayor, kumpiyansa si Senador Risa Hontiveros na kaya nilang makuha ang suporta ng mga kasamaang senador upang tutulan ng Chacha o Charter Change kahit pa ang economic Chacha na nilalaman ng Resolution of Both Houses number 6. Ayon kay Hontiveros, 7 boto lamang ang kanilang kailangan upang hindi matuloy ang Chacha. Ito'y dahil sa paniniwala na mas maraming dapat tugunan sa ngayon kaysa pag-ukulan ng pagbabago sa ating saligang batas. Ang mas kailangan sa ngayon ay hanap buhay, mapababa ang presyo ng mga bilihan at matigil o mabawasan ang mga nangyayaring korupsyon. Aminado ang senador na ngayon pa lamang ay malinaw na ang kanyang posisyon na siya ay kontra sa Chacha. Batay sa alituntunin ay kailangan ng 3/4 vote o 18 senador ang boboto pabor para matuloy ang Chacha, habang 7 boto lamang ang kailangan upang ito ay maharang. Narito si Senador Risa Hontiveros. Alalahanin po natin, kailangan nila ng 3/4 of the Senate para aprubahan ng RBH 6. Ibig sabihin, kailangan nila mag-muster ng 18 votes. Ibig sabihin din, kailangan lamang namin ng 7 para sagkaan ito. Kaya the ball is very much in play at tatrabahuin po namin, kayanin namin makabuo ng 7 na hihindi kahit sa RBH 6. Kakayanin niyo, ma'am, sa tingin niyo na makapito kayo para maharangan itong Chacha? Hinakaya po namin para kayanin po namin. Emonda. Bahagi lang po. Yes, Mayor. Sobrang nga, di ba nagbigay sila ng stand doon? 24 nga yung nag-oppose na senador doon sa Chacha, di ba? Sa PI. Yung PI yun, Mayor, oppose sa PI 24. Pero pagdating sa pag-ipos mo na yung Chacha, mukhang marami ng debate, Mayor. Mag-iiba na ang kwento pag ganun. Dahil ayaw nila yung pagbabago. Kumbaga, kumbaga hindi yun ang priority sa ngayon. Yun ang kanilang sinasabi, Mayor. Sinusubukan namin magbilang kanina, mukhang may 6 kaagad na solid 6 na solid, so isa na lang ang kailangan. Pero hindi rin natin matiyak kung doon sa 18 sa kabila, kung sakasakali man lang, ay kaya nilang i-hold on yung 18 para matuloy yung economic Chacha na nais na maisulong ng liderato ng Senado, Mayor. Ayan, tama yung sinabi ni Senator Hontiveros. Ang daming dapat pag-usapan. Problema sa trabaho, hanap buhay, pagkain, taas ng presyo ng bilihin. Ba't minamadali yung Chacha na yan? Yun nga yung parang nagkakaisang punto. Narinig natin yung ibang mga pahayag. Mukhang yun lang naman ang kanilang hinihingi na kumbaga, kung titignan mo ngayon yung paliwanag nila, wala namang tutol talaga sa Chacha Hindi naman talaga tutol, pero yung timing is tugunan mo na yung mas mahalagang problema, saka natin pag-usapan yung pagbabago ng ating saligang batas. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito abangan mo, ha? May sinabi si Speaker Romualdez, sabi sa mga congressmen,
Huwag na patulan ang mga senador. Wow, parang sila pa yung lakay nang poprovoke, no? Hindi naman. Ba't kasi nagsasagutan? Nagkita na kahapon ang Speaker Romualdez at Senate President Mig sa Malacanang, di ba? Nagkamay na lakay. At saka parang kung bakante daw yung kanilang schedule, baka next week daw magkita uli sila para sa mas mahabang pag-uusap dahil kahapon medyo mabilisan lang dahil nga naman iba yung pagkikita nila kahapon dahil dun sa 100th birthday ni Apo Johnny Enrile. Kaya next week daw baka pag okay ang schedule nila, magkikita muli yung dalawa para mag-usap ng mas masinsinan, Mayor at Ms. Bea. Ayan, wala namang sesyo ngayong Huwebes. Pwede na. Pwede na ngayon. Over a cup of coffee, lakay. Pasundo ni Speaker si Senator Mig Subiri ng helicopter dyan sa Senate. Punta lang sila ng Okada, di ba? Dito na lang lakay para halfway. Sa Okada may may helipad doon . Tapos kung gugustuhin, sabi nga kung gusto may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ayan. Maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Speaker Ferdinand Martin Romualdez, inatasan ng mga kongresista na huwag nang patulan ang mga ilalabas pang statement ng mga senador. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at kaya pinagsabihan na ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kongresista na wag nang patulan ang anumang ilalabas na pahayag ng mga senador. Ito ang kinumpirma ni House Deputy Majority Leader Janet Garin matapos magkasundo sina Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri na itigil na ang word war o bangayan sa gitna ng issue ng People's Initiative para sa isinusulong na charter change. Ang kay Garin, ang direktiba ni Romualdez ay ituloy na lang ang pagtatrabaho at iwasan ng mga distraction, gaya ng palitan ng mga alegasyon. Pero sabi ni Garin, hindi may iwasan na may ilan pa rin mga kongresista ang hindi paaawat at sasagot pa rin sila sa mga patusyada ng ilang senador kung kinakailangan. Ang importante anya, nagkaroon na ng ceasefire sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso para hindi na makasagabal sa kanilang trabaho ang mga bangayan. Dagdag pa ni Garin, dito masusubukan naman kung totoo talaga ang pangako ng Senado na pagtitibayin sa Marso ang Resolution of Both Houses number 6. Gipit na kasi anya kung paabutin pa sa buwan ng Oktubre dahil abala na ang mga mababatas para naman sa paghahanda sa midterm elections. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, dumaraming e-bike na nagdudulot ng aksidente at matinding trapiko sa pangunahing kalsada sa National Capital Region. Cause of concern na. Ayon yan sa MMDA. I-detail mo nga RHA Christian Manyo. Christian. Lakay at Thea, nakababahala at cause of concern na. Ganito yung sinalarawan ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Atty. Don Artes ang naglipa na at dumadaming e-bike sa pangunahing kalsada sa National Capital Region na nagdudulot na mabigat na daloy ng trapiko at aksidente. Sa ginanap na pulong ng LTFRB, LTO, MMDA at iba't ibang LGU sa NCR, napagkasunduan na bumuo ng isang pulisiya para aksyonan ang lumalalang problema sa e-bike. Aminado naman si Artes na wala silang magawa bukod sa itapoy ang mga e-bike sa major thoroughfares dahil bukod sa walang rehistro ang mga e-bike, wala ring lisensya ang mga driver dito kaya wala silang magawa at pwedeng tikitan o hulihin. Lalo at pabata ng pabata ang mga nagmamaneho nito at ang ilan ay estudyante pa at karamihan ay walang alam sa batas trapiko. Sinabi naman ni LTO Chief Assistant Secretary Victor Mendoza II na pinag-aaralan na rin nila ang polisiya kabilang ang pagposibleng pagpaparehistro sa mga e-bike at lisensya sa mga driver nito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Christian, yes, sino nagbibigyan ng permit sa kanila? Paano sila nakapag-operate? LGU ba o wala? Ang problema dyan, Lakay, binabanggit niya kanina sa press conference, ang selling point ng mga nagbebenta ng e-bike, hindi yan kailangang irehistro at hindi kailangan ng lisensya ng mga nagmamaneho, Lakay. Kaya kahit sino, pwedeng magmaneho ng e-bike.
Kasi nga daw lakay, bike. Ganon. Oo. Saka kasi lakay ang May sinasabi ng motor yan LTO, pag below 25 kilometers per hour ang takbo, hindi kailangang irehistro kung pagbabatayan ng batas. Pero lakay sa dami ng e-bike ngayon na dumadaan sa major thoroughfares, malaking problema na ito ayon sa LTO. Ayan, malungkot. Dapat madaliin yung dapat LGU na yan. Dapat ordinansa lang sa mga lungsod tsaka mga bayan-bayan solve na yan kung gugustuhin. Tama ka dyan, lakay. Kaya nga kanina sa pulong ng MMDA tsaka ng LGU, paano nilang bumuo ng isang polisiya sa ilalim ng Metro Manila Council para nga ipatupad sa Metro Manila. Okay, maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay and Thea. Maraming salamat, Christian Manyo. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Edniel Parosa, standby Val Gonzales. Abay, bati mo natin ito ng happy birthday. Baka hindi magpadala ng pagkain. Abay, yung taga-SBMA, yung dating taga-DWIC, si Director. Ayan, sino lakay? Director Bert Mozo. Ayan. Director Bert Mozo ng SBMA. Parekoy, ha? Alaba tayo dyan. Sana meron. At ito magpapainom ng Emperador Double Light. Abay ko yung Raymond Bulyeser. Abay kinakantyawan ka ng mga brethren sa TM Calo Masonic Lance number 136. Happy birthday kay Roy Suarez, June Paragas, at ganoon din kay Kuyang Colonel Renel Sabaldica, Kuyang Kael Aro, at Kuyang Joel Acosta ng Tuguegarao. Happy birthday din kay Doc Badong Salvador, kay General Arnold Gunakaw Kuyang, happy birthday. At si Mista Chris Acosta ng Sandigan 82. At happy birthday din kay Colonel Napoleon Agoncillo at Captain Fernando Monoso at kay Mr. Arthur Cheng. Happy birthday mga pare ko at congrats sa mga officers. Bukas pala ang public installation na Kuyang Fahad, Kuyang Abul Kayer Makabato, ang mga incoming officers ng Grand Secretary Reynold Fajardo Masonic Lodge 383, mga brethren. Nag-iimbita sila sa Grand Lodge bukas alas 2. Incoming Worshipful Master Benedicto Augusto Cruz, Senior Warden Ricardo Enriquez, Junior Warden Paulino Moreno Jr. Ang guest speaker, Right Worshipful Yusek Ariel Kayanan. At congrats din sa mga incoming officers ng Makiling Masonic Class number 72. Sa February 24 ang kanilang public installation mga brethren. Ang incoming Worshipful Master Jose Gabriel Jovi Almasan, Senior Warden Enrique Raimundo Jimenez, Junior Warden Aga Makasaet. Congrats mga brethren. Oras sa Misa Thea. Alas 4:48. Oras sa ganap na alas 4:50. Standby Miss Alia, standby Val Gonzales, standby Edniel Parosa. Ito para sa mga broken-hearted. Anong parating nababasted. Ayan. O kaya hinihiwalayan. Ayun. Gino-ghosting lahat. Anong ghosting? Yung bigla nililigawan tapos biglang di nila nagparamdam. Ganon. Hindi pa naman sinasagot kasi di nila nagparamdam. Iniwan ka lang sa ere. Masakit din ba yun sa babae na niligawan ka tapos hindi nagparamdam na? Oo. Ganon ba yun? Kasi bakit? Diba? Paano kung sasagutin mo na dapat kaso biglang wala na? Paano kung di mo naman gusto? Okay lang. Inihain na sa Kamara de Representantes ang panukala na bigyan ng heartbreak leave. Wow! Maginig ka, Dr. Ruel Aguila. Ayan. At emotional support ang mga empleyadong bigo sa pag-ibig. Wow! Ang sakit naman, kuya, napakasakit. Nasaan na yon? Napasakit naman yan. At ba't wala dito? Saan? Kantahin ko na ng lakay. Sige. Napakasakit ko. Yan ba dapat? Hindi yan. Aray! Ayun! Aray! Naku!
Abay, kuhang-kuha mo, ha? Ayan. Kanta sa video kay Lakay pag broken hearted daw yan eh. Nakapalob sa House Bill number 9931 ni Cagayan de Oro City Congressman Lordan Suwan. Oh, aba, ito yung anak ni Most Worshipful Kuyang Jun Suwan. Abay, ayon kay Congressman Lordan Suwan, may akda ng Heartbreak Recovery and Resilience Act. Layunin ng bill na matulungan ang mga empleyado, Kuyang Dado Milagrito, ha? Na naghirap ang kalooban dahil sa pinagdaan ng break-up na madalas umanong nakapekto sa productivity nila at pag-absent sa trabaho. Ayan. Sa ilalim ng panukala, bibigyan isang araw na unpaid. Isang araw lang? Unpaid pala, Lakay. Akala ko paid. Unpaid. Okay, pass. Okay na pala ako. Bibigyan isang araw na unpaid heartbreak leave kada taon. Ang mga empleyado na wala pang 25 years old, habang edad 25 hanggang 35 ay hanggang 2 araw. At 3 araw naman na heartbreak leave para sa mga nagkakedad ng 36 pataas. Bakit di ba dapat yung mga mas bata ang mas mahaba? Oo. Kaso nga Lakay unpaid. So paano ka makakapag-emote kung wala kang pangkape man lang? Yan. At para makapag-avail, mag-qualify, abay kailangan ikaw ay sumulat ang empleyado sa kanya employer. Oh. Dear boss. Ayan, dear Freddy. Denied. Tumawag sa sumulat sa employer kaugnay ng pinagdaraan ng break-up, 2 araw bago gamitin ang naturang leave. Aba. Okay, itong Kuyang Lordan Suwan, ha? Okay, itong bill mong ito, ha? Sana isama na rin yung mga paano pagka tawag nito? Alin doon, Lakay? May tuturing bang heartbreak yung selos? Ayan. Kung nahuli mo siguro heartbreak. Pero kung ganun. nagsiselos ka lang, baka hindi pa masyadong masakit sa heart. Ganun. Pag nakita mo na caught on the act. Doon, pwede siguro yan. Nahuli ko po siya, boss. Ayan, katulad nung sa Binangonan, sinaksak ng... grabe yun, Lakay. Sinakal. Ganda nung babae. Doon naman sa Ilo, sinaksak ng gunting si Mrs. Bayan. Report. Ito nga kauna-unahang malawakang training ng Philippine Army tututok sa territorial defense. Idetalye mo RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Mistea, kasado na kauna-unahang large-scale o malawakang training ng Philippine Army na pinangalanang KTEX Katihan. Ayon kay Army Commanding General, Lieutenant General Roy Galido, lalawakan ng 4,000 hanggang sa 5,000 sundalo ang Combined Arms Training ng Hukbo Katihan ng Pilipinas. Tinawag ni Galido na makasaysayan itong pagsasanay na layong hasain ng Army sa paglipat dito ng focus o pagtutok mula sa panloob na seguridad patungong external territorial defense. Ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, paalala ito na pangangailangan para sa isang malakas na hukbong katihan kahit halos naransag na ang lahat ng aktibong guerrilla front ng New People's Army at nakaranas naman ng leadership vacuum ang Daula Islamia. Batay sa report ng Armed Forces of the Philippines, matatandaan noong nakaraang taon, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na kasama ang Philippine Army sa mga posibleng mag-operate ng BrahMos supersonic missile na malapit nang matanggap ng Pilipinas mula sa India. Hindi naman partikular na nabanggit ni Galido kung kasama sa nakaumang na pagsasanay ang espesipikong paggamit sa nabanggit na coastal defense missile na binili ng ating bansa sa sabak sa KTEX Katihan, maging ang ilang tauhan ng Army sa Visayas at Mindanao na dadayo pa sa Capas Tarlac sa Marso 22. Kasabay nito ang ika-127 Philippine Army Day na sasaksiyan mismo ni Commander-in-Chief President Bongbong Marcos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, D0H. Lakay. Yung bang Edniel, abot ba ng yan? Abot ba ng China yan? Yung BrahMos, Lakay, specifically designed to para pumigil doon sa mga coastal attack. Ito yung
installation doon sa sa disenyo ng BrahMos missile mula India na by next month, Marso, darating na umano dito sa ating bansa, Lakay. Ano yan? Missile interceptor ba yan? O pwede? Pwedeng ganun, Lakay. Pwedeng missile interceptor, pwede rin yung mismong mga vessel ba siguro o kung namang assets na dadapo dito sa ating territorial waters, mapigilan na nitong anti-access area denial capabilities ng BrahMos cruise missile. Parang yung labanan yung Patriot missile tsaka ano ba yung ginagamit sa Middle East nung araw, ha? Patriot missile America. Yung made in Russia. Ano nga bang pangalan ng missile na made in Russia? Ayan. Kung di ako nagkakamali, Lakay, yung kumpanyang gumawa nitong BrahMos sa India, parang may ano rin to, parang bunga kasi ito ng Memorandum of Agreement between India and Russia. Tapos ngayon, ito na, yung same technology na gumawa ng BrahMos, ito na nga, dadapo na sa ating katubigan, Lakay. Okay, maraming salamat, Ednyal. Back to you, Lakay at Miss Thea. 2 sa mga 3 suspect sa pagpatay sa isang 27 anyos na doktora sa Maguindanao del Sur. Sumuko na. Aba, akala ko nahuli. Sumurrender pala. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang 2 mga suspect sa marahas na pananambang at malubang ikinasugat ng babaeng doktor ng Sultan Kudarat Provincial Hospital. Ito ang inihayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. matapos ang command conference ng PNP na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay General Acorda, mismong si Presidente Bongbong Marcos ang humingi ng update tungkol sa kaso. Sa report ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Police Brigadier General Alan Nobleza, ang sumurrender ay isang minor de edad na 16 anyos lamang at isang 18 anyos. Nakatatakas pa niya ang isa pang 16 anyos na tinuturong gunman sa ambush kay Dr. Charmaine Barujillo. Sa investigasyon ng pulisya, robbery o pang-hold up ang motibo sa krimen. Una nang nagpahayag ng pagkondina sina Vice President Sara Duterte, maging si Mindanaoan Senator Coco Pimentel at ilan pang mga medical practitioners na sabay-sabay na nananawagan ng hustisya sa pamamaril kay Dr. Barujillo. Una na rin naglabas ng 1 milyong pisong reward money si Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangundadato bilang papuya sa sino mang makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng mga suspect at taong nasa likod ng ambush. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Bago ang balitang showbiz, congratulations muna sa mga brethren sa taga-Ilog Masonic Class number 79. Abay, congrats sa mga incoming officers. Ang kanilang installation mga brethren, March 2, dyan sa Grand Lands. Incoming Worshipful Master, Kuyang Marwin Paul Bacho. Senior Warden, Kuyang Don Gabriana. At Junior Warden, Gary Baluyot. Congrats mga brethren. Showbiz, Miss Thea. Chris Aquino Lakay. Anong nangyari kay Chris? Birthday niya kahapon. Yes, at matapang nga niyang nilalabanan ang sakit na posibleng humantong umano sa cardiac arrest. Iba na rin yung boses niya, Lakay. Sa Bali J. Timeknan. Ayan, idetalye mo nga kung ano at kamustawin. May tanong dito. Ayan, paano daw ang senior citizen na binasted ng teenager na nililigawan? Ilang araw daw ang leave. May work po ba yung senior Lakay? Oo nga, wala na nga. Wala na. Take your time. Find another love. Anong nangyari kay Chris? Itatali mo ang pangyayari, Aliyah Ikatlo. Ayun, maraming salamat ko yung Phil Eseli. Scud missile pala. Scud, ang dami kasi nilang klaseng missile. Yan ang missile ng Amerika, Patriot, yung made in Russia, Scud. Pero may kasi sinasabing Satan. May Satan pa sila, may Topol sila, may Sarmat. So Rubez, may ganyan pa sila. Pero Iskander yan, nakita ko siya sa listahan. Sa listahan. Ayan. Kita mo, nakarelate si Kuyang Attorney Amir Vladimir Putin Pilaes Momo. Ayan. Bakit Lakay? Kung bakit daw mas maikli ang leave ng mga bata. Kasi? Ayan. Mas mabilis na makamove on ang mga bata. 30 minutes lang daw.
Parang instant coffee, 5 minutes pala. Ganon? Showbiz Showbiz. Princess, Aliyah Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea patuloy na humihiling ng dasal si Chris Aquino sa kanyang mga sakit. Sa interview ni Boy Abunda, sinabi ni Chris na cardiomyopathy, ito ay meron siyang ganong sakit at ito ay yung kondisyon kung saan ang mga muscle ng kanyang puso ay magang-magana. Dahilan para unti-unti siyang humina at kapag lumala ay posible siyang ma-stroke anumang oras. Ang normal na heart rate ay 60 to 100 beats per minute. Pero kay Chris, kahit lang daw maglakad siya pa banyo, magsubok na magdagdag ng timbang o mag-enjoy sa bathtub ay pumapalo na sa 120 hanggang 146 ang kanyang heart rate. Crucial din daw ang mga susunod na 6 na buwan para sa kanya dahil may susubukang gamot para magkaroon ng tsansang masave ang kanyang puso. At kapag hindi nga ito tumalab, ay posible siyang atakihin sa puso. Sabi ng Queen of All Media, ayaw niya pang mamatay. At 53 years old na siya ngayon at gusto niya pang tumagal hanggang 63 years old. Kung sakali man ito na ang kanyang Aliyah, last... ilan taon na si Chris? Ilan taon na si Chris? 53 years old. 5'3". Ha? O, 5'3 kahapon ng kanyang birthday. Akala ko mga 40s lang. Golden lady na pala siya. Lakay, nabanggit nga rin ni Chris, no, nung mga around 40s siya, siguro mid-40s, umabot daw sa 200 ang kanyang BP, ang kanyang blood pressure. At kung sakali nga daw na ito na, ang kanyang last birthday, ay nagpapasalamat na siya sa kanyang 2 anak sa pagkakataon na maging ina ng mga ito. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah. Uy, may tanong dito, Miss Thea. Ayan, Congressman Lordan Suan, ha? Masur si Puro Junson, pakitanong kay Kuyang Kong. Ano yun? Yun daw bang bill niya ay applicable daw sa LGBT Palagay Q+? ko lakay. Palagay ko. Kung applicable daw sa tomboy at mga bayot talaga. Talaga dokbolik, ha? Ayan. All genders, feeling ko yan. Palagay ko Dapat nga. walang kinikilalang kasarian. Kasi ano rin sila, di ba? Prone din sila sa heartbreak lang. Mas ano kaya sila? Minsan mas matinding... magmahal, matinding masaktan. Oo, di ba may mga nagpapakamatay ng mga ano na... tibumsang, gano'n. Oo. Anyway. Chill na lang. Dos ang tawag sa amin yan dati sa college. Ano? Dos. Dos ang tawag saan? Sa Shibulis. Ha? Shibuli. Dos. Kuntres. Hindi, walang dos. Pero baka tres yung kabilang side. Kabilang side. May term pala kayong ganyan. At ayan, nakaba natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe.